Taganang Buhay, Hunyo 2026. Sa inyong paghayo, ipangaral ninyo at sabihing, malapit na ang kaharian ng langit. Tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay rin ng walang bayad. Sa kabanatang ito ng Mabuting Balita ayon kay Mateo, ang mga apostol ay pinili ni Jesus na tinawag sila sa pangalan, binigyan ng mga natatanging kapangyarihan upang palayasin ang masasamang espiritu at ang kakayahang magpagaling ng bawat sakit at karamdaman. Binigyan sila ni Jesus ng mga tagubilin kung saan at paano isasagawa ang kanilang unang misyon. Malinaw ang mensaheng kanilang ipapahayag. Malapit na ang kaharian ng langit. Ang tagubilin na ipinahayag ang ipinagkatiwalang mensahe samantalang sila'y naglalakbay ay nagbibigay diin sa dalawang bagay. Una sa lahat, ang mga tunay na alagad ay nagpapahayag na malapit na ang kaharian ng Diyos. Ngunit totoo rin na ang kanilang ugnayan habang sama-sama silang sumusulong ay kailangang magpatotoo sa mensaheng ito. Sa katunayan, sa Mabuting Balita ayon kay San Juan, kasunod ng paghahatid ng bagong utos, sinabi ni Jesus, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagmamahalan sa isa't isa. Sa inyong paghayo, ipangaral ninyo at sabihing, malapit na ang kaharian ng langit. Umanggap kayo ng walang bayad, magbigay rin ng walang bayad. Ang kaharian ng langit ang sentro ng mensahe ni Jesus. Ang katulad na pananalita na kaharian ng Diyos ay ginamit sa lupang tipan upang ipahiwatig ang pagkapanginoon, pamamahala at pagliligtas ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Siya ang nagahari sa mundo, lalo't higit sa bayan ng Israel na naghihintay sa isang inapo ni Haring David na magpapanumbalik ng natatanging posisyon ng Israel sa mga bansa. Sa bagong tipan, si Jesus mismo ay inaharap bilang isang inapo ni David at sa makatuwid ay hari. Hindi tulad ng isang kaharian sa lupa, ang kaharian ng langit ay isang kaharian ng kapayapaan, katarungan kung saan ang pag-aalaga sa mga nangangailangan, ang kapatawaran at pagkakasundo ay nagahari at nagdadala ng buhay at liwanag sa lahat ng mga bansa. Ito ay isang kaharian na nagsimula na sa mundo at sa mga puso ng mga tao, ngunit lubos na may sasakatuparan lamang sa pagbabalik ni Jesus. Sa inyong paghayo, ipangaral ninyo at sabihing, malapit na ang kaharian ng langit. Tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay rin ng walang bayad. Ipinahayag ni Jesus na ang kaharian ay malapit na, nalalapit na sa mga talinghaga tulad ng tungkol sa buto ng mustasa o sa lebadura na nagpapaalsa sa buong masa. Nauunawaan natin na ito'y lumalago sa tahimik at mahiwagang paraan, ngunit lubos na matibay sa paglipas ng panahon. Ang salitang malapit ay mayroon ding kahulugang pang-espasyo. Kapag ang mga alagad nadala ang espiritu ng presensya ni Jesus ay lumalapit, ang kaharian ng Diyos ay papalapit. At sa pagkakataong ito, sa Mabuting Balita ayon kay Marcos, sinabi ni Jesus sa eskriba, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Malamang ang ibig niyang sabihin ay hindi lamang nagsimula ka ng makaunawa, kundi hindi ka malayo sa akin. Sa inyong paghayo,
ipangaral ninyo at sabihing, malapit na ang kaharian ng langit. Tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay rin ng walang bayad. Ang salitang malaya ay isinalin mula sa isang salita na sa orihinal na Grieko ay nangangahulugang bilang isang kaloob. Itinatampok nito na ang natanggap ng mga apostol ay hindi ibinigay sa kanila dahil karapat-dapat sila rito. Ang pinagmulan ay ang pagkabukas palad ng Diyos at ang katotohanan na sila ay pinili para sa isang natatanging misyon. Isinulat ni Chiara Lubich, sa makatuwid, ang kaharian ng Diyos ay dapat tanggapin. Ito'y isang kaloob na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Sa katunayan, walang pagsisikap ng tao, walang pagsisikap na gumawa ng mahigpit na pagpepenitensya, walang pag-aaral o pananaliksik na magpapahintulot sa iyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos mismo ang lumalapit upang salubungin ka, na nagpapakita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang liwanag o kumikilos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At wala kang maaaring ipagmalaki o asahan upang maging karapat-dapat sa gayong kaloob mula sa Diyos. Ang kaharian ay ibinibigay sa iyo ng walang bayad. Tinatawag rin tayo na tanggapin ang kaloob na ito. Ngayon, inaanyayahan tayo na ipagpatuloy ang gawaing ipinagkatiwala ni Jesus sa mga apostol upang ipahayag sa salita at gawa na malapit ang kaharian. Tinatawag tayong ipahayag ng sama-sama ang mensahe ng pag-asa sa bawat tao. Mahal na mahal ng Diyos ang mundo at bawat isa sa atin.